Okay boys, andito na tayo ngayon sa UP. Dinala ko talaga tong SR ko para pula. Sarap kasi tignan paro, tignan mo. Bam! Kung naalala nyo boys, meron akong jazz do. Kakakuha lang atin ng jazz. Ngayon, wala akong masyadong alam. Diba? So, andito yung tropa natin, si Boss Alo. Tol, kamusta? Hello, hello. Kamusta, Tol? Afternoon, ayos naman. I-review natin yung sasakyan niya at kukuha tayo ng mga bits and pieces ng mga tips and tricks para sa jazz natin. Since sobrang dami rin naghahanap sa inyo ng Honda Jazz na content, eto na yon para sa GE MMC. Dati nalilito-lito pa ako, Tol, sa GE, GK, GD. Ang dami, may MMC pa, no? Oh, MMC, pre-MMC, may CBU. Oo, putang dami. Madami. Sa totoo lang, parang masarap buuin yung GE kasi ang dami mga concept na pwede laruin. May hybrid, may RS. Hindi, chapsuy. Chop suey. Ano ba yung chapsuy? Totoo talagang may chapsuy o halo-halo yun? Kasi parang kunwari dito sa kunwari itong build ko, meron kasi yung nagsistraight, pero asahin kasi hindi ako, pag nagbubuo ako ng kotse, actually pangatlong kotse ko na to, hindi ako nagbubuo na parang yung straight, lalo na hindi ako fan ng catalog build, gano'n. So usually, nagbibuild ako, kagaya nito, hybrid, tapos modulo siya. So dalawang concept yung pinaghalo ko, modulo and hybrid. Hindi ako naka-straight na hybrid. Pero yung chop suey na sinasabi, chop suey na Tagalog chop, meaning ng chop suey, halo-halo. Chop suey kasi halo-halo eh. Like before, nasanay kasi ako na chop suey dun sa EK pa eh. Parang, kuwari, may parts ka na mugen, may parts ka na spoon, ganun. Alamin natin kung ano mga pinaglalagay ni Alo dito sa kanyang Honda Jazz. Napakatindig kasi, pero simulan natin yung video. Let's go. Okay, Tol, simulan natin sa katanungan na bakit Honda Jazz yung napili mong i-project car? Kasi nanggaling na ako sa EK, tapos yung EK, dun ako na parang totoo yung sinasabi nila dati, yung pag nag-EK ka, baon ka ng isang banig na, biogesic. Kasi masakit sa ulo. Tapos, after nun, nag-CRV ako na Gen 1. Tapos, after nung CRV na Gen 1, nung nabuo ko siya, parang nag-trip lang ako na magpalit ng auto, nabenta naman. Tapos, sabi ko gusto ko sana nung matipid sa gas, nag-jazz ako. Yun talaga yung reason. Pero noong una gusto ko GD kasi yun lang yung pasok sa budget. Kaso nga lang, naka-CVT na tranny yung GD kaya ayoko kasi parang disposable yung tranny niya. Unlike ito, naka-ATF pa rin siya. So, nag-GE ako. So, pares pala tayo ng rason, Tol. Tipid sa gas and jazz. Ang pagkakaalam natin. Akala ko din. So, isang rin sa nabudol. Nabudol ako. Putang ina kasi yung mga tao sa Facebook, Tol, tipid daw pag jazz no? Tipid daw, nagte-10 gano'n, tipid 10. Hindi naman. Hindi naman totoo. Benta ko na nga yung akin eh. Pero sa akin kasi galing ako ng CRV na Gen 1. So usually yung ko doon, konsumo ko doon 5 to 6 kilometers per liter. So nung nagganito ako, nakikita ako na parang nasa 8 ako. 7.5 to 8 kilometers per liter. Sabi ko, medyo tipid na. Tapos dinala ko siya sa Baguio, ako 14 kilometers per liter. Pero ano yun, yung kalmadong apak yun? Dun sa may bandang T-Flex, nagbabanat ako eh. Pero sakto lang, mga 120, ganun lang. Pero miss na 100. Napansin ko, Tol, sa jazz na ganito, okay siya kapag long drive. Tipid siya sa long drive. Sa long drive, wala. Pero sa, kunwari, pantatambay mo sa gas station, sa traffic. Pag traffic talaga, dun siya medyo lumalakas ng konsumo sa gasolina. Pero yung GD, Tol, tipid talaga yung GD. Yung GD, yung friend ko yung bilinag mo last time, yung may-ari ng puting FD, si Willard, shoutout. Naka-GD siya before, na yung top of the line na 1.5 na manual. Yun tipid. Pero yung Matic ata, medyo malakas din yung Matic na GD. Pero yung ganitong, yung jazz na manual, di ba kasi may manual na ito, yung 1.3? Oo, 1.3. Tipid yun? Yan daw tipid siya. Kaso medyo bitin yata sa arangkada. Puro daw RPM, no? Actually boys, dalawang mukha ng jazz puppy, no? Oo, may dalawa. 2010, tama ba? Oo, yung parang 2000. Pre-MMC. Yung pre-MMC na tinatawag nila. Tapos ito na yung MMC. Yung MMC medyo aggressive yung look niya. Medyo madaming kanto compared din sa MMC. Pero pwede naman siyang pwede siyang tawag dito? Facelift. Oo. So kung mapapansin nyo boys, maraming magtatanong, boss, pares lang ba yung headlight ng MMC sa pre-MMC? Hindi boys, kasi triangle yun no? Makanto talaga. Pero ito kasi mapapansin mo boys, soft yung pagkakaano niyan. So basically, hindi ka headlight lang. Fender, hood, bumper, parang EK din parang EK din kapag nagpalit ka ng bigote to SIR body. So since papi, maraming concept kasi sa jazz di ba? Para sa video natin, ano ba yung concept mo ngayon? Ito yung jazz ko is modulo na hybrid. Modulo hybrid. Okay, so sa modulo, yung sa akin ba to? Napanood mo yung sa akin? Modulo yung sa'yo parang modulo hybrid din eh. Same tayo. So halimbawa, naka-modulo modulo na grill. Pero yung likod natin, naka-clear taillights tayo, tapos naka-chrome na yung garnish. So yung mga chrome-chrome, hybrid yan? Yes, chrome-chrome is hybrid. Tapos may dalawang types of hybrid, yung GP1
tsaka yung GP4. Yung GP1, yun yung pag tinignan mo yung yung GP1 is yung grill niya, yung non-LED. Tapos yung GP4 naman, yun yung may LED, umiilaw din yung grill. Tapos sa likod, yung parang chrome na tailgate na garnish. May parang small na rectangle or small squares, yun yung GP4. Yung clear lang, yun yung GP1. Okay. Ano naman tol yung may chrome sa Kasi ako may chrome dyan eh. Yung may chrome dito. Alam ko kasi pag chrome, yung chrome na yon dito, kung di ako nagkakamali alam ko Honda Access yata yun eh. Pero usually, yung mga chrome parts kasi dito, mostly just, na hybrid. Sa akin naman, galing kasi ako, nagka-Vespa din ako before, tas red din siya. Tapos yung concept ko sa Vespa ko naman, black and red. So medyo naumay ako sa black and red, kaya hindi rin ako nag-RS. Medyo dark yung ng colors ng ng RS compared sa hybrid. Kaya ito, hybrid na chrome naman ako. So ang grill na ganito pala, parehas tayo grill eh. Parehas tayo. Yung sayo lang is yung chrome. Chrome na grill, one-liner. Chrome ba yung sa akin? So hindi tayo parehas? Parehas, iba lang kulay. Yung sa'yo parang yung chrome na silver, di ba? So yung sa akin halo-halo din? Hindi naman. Iba lang yung kulay. Kasi ito nagpipinturahan din naman siya. Okay. Actually, mas gusto ko nga yun sa'yo. Kasi chrome, mas malinis tignan. Swap na? Swap na. Tapos boys, nakakatawa sa Jazz, yung mga headlight na ganito, mura lang papi, Oo, mura kasi pwede kang bumili ng lens lang. Unlike ko na rin yun nga, sa EK. Bili ka buo, 30K. Stanley, no? Oo, Stanley. Dito naman, ang maganda, like yung sa akin, nagpalit ako ng lens, tapos pina-PPF ko lang. So, ayan, clear naman siya. Malinis naman siya tignan. Boys, nagmo-moist sa'yo, hindi? Nagmo-moist. Pero sabi, daw siya, reaction daw siya ng plastic. Nagustuhan ko sa Jazz, mura. Pero wala pa akong narinig na nagpalit ng ganito na hindi nagmo-moist. Nagmo-moist siya, sabi, daw siya, reaction siya ng plastic. Hindi talaga siya moist na pumasok yung tubig. More on reaction siya ng plastic. Yun yung sabi sa akin. So, anong ginagawa mo para mawala yung moist? Wala. Like, kunwari, nag-uwi ka, tapos may moist siya. Like, after 30 minutes, wala na. Yung sa akin tol, medyo matagal eh. So, ang ginagawa ko, inaalis ko yung dust cover sa likod. Pero wala pa naman pumapasok na dumi. Wala naman. Punta tayo sa gilid tol. Pang diinan kasi ito pare Pang CE28. Ayan, CE28 na 16x7 na offset niya 42. Tapos ito yung tinatawag nila na OG bronze kasi merong two types of bronze kasi. Yung mga OG na tinatawag or yung mga early release. Siya? OG bronze, medyo lighter shade siya ng bronze. Tapos yung mga new release naman ngayon, yung mga 2019 yata yun, onward, yun ang tinatawag nila na choco bronze. Tapos usually yung choco bronze, yun yung naka-flat na center cap. Tsaka ito parang light lang eh, no? Oh, ito lighter. Yun yung OG, yung lighter shade siya ng bronze. Yung bronze talaga. Yung choco bronze kasi medyo dark, parang brown na nga eh. So para sa mga, papi, para sa mga gusto magpalit ng mga naka-Jazz, diba? All stock sila kunwari. Pag magpapalit sila ng endless na caliper, alam ko kasi hindi lang bolt-on eh. Hindi, medyo complicated yung pagkabit ng endless kasi una, yung yung rotor niya, hindi siya, kunwari, binolt-on mo siya, hindi papantay yung rotor mo sa mismong caliper. So ang ginawa namin, naglagay ako ng 3mm na spacer sa likod ng rotor para sumentro siya dito sa caliper. Kapag dito naman sa labas, so may 3mm ka na sa likod nito, sa labas naman, sa CE28, sobrang liit ng clearance. Walang clearance kapag walang 3mm na spacer. Kaya naglagay din ako ng 3mm dito sa labas. Napakanipis no? Sobrang nipis dito. Walang clearance yan. Babangga din. So parang nag-plus, parang nag-6 ako na offset. Kaya negative ako. Negative 1.2 yung camber ko ngayon para walang kain ng gulong. Pero papi, for sure, kamusta naman yung stud? Siyempre, ang dami spacer nilagay. Yung stud, actually dati, matagal-tagal din ako naka-stock na stud, tapos naka-close na race na lug nut. Ang ikot niya, 2.5 na ikot lang. So, delikado siya. So, nagpalit ako ng ARP na long stud, tapos race din na short na open-ended na lug nuts. Malinis boys, oh. Ito yung mga pandiinan eh, oh. Yan. Yung yun, meron naman two types of na long stud, which is yung ARP, tapos yung meron yung hard race din. Basically, hindi pwede na bumili ka lang ng caliper endless, di ba? Hindi pwede. Maraming computation. Maraming computation at saka yun nga, pag bumili ka kasi as far as I know, kapag endless yung caliper mo, dapat hindi ka gaya kasi, di ba, kung nag-spoon ka, pwede Dixel, yung parang nag-mix and match ka. Dito kasi dapat endless lahat. Tapos yung brake hose, kailangan din palitan. Yung brake hose, yes. Tapos yun din, may catch din sa brake hose niya kasi yung dulo ng fittings niya,
mababaw compared sa stock. So, ingatan nyo lang yung pag-thread niya. Baka kasi ma-lost thread pag pinilit nyo. May tamang ikot. So, wag na. So, wag na. Wag na lang, guys. Pwede stock na pwede yung stock na brake line. Pero for sure, hindi tatama eh, no? Okay, Okay, so sa gilid tol, kapag modulo type shit, ano mga kakaiba rito yung sa side modulo, skirt actually, natin? medyo ito, bugbog yung paint ng ng side skirt. Pero ito yung modulo na side skirt. Tapos, dati, pag in-open yung door, umiilaw siya. Pero ngayon, nag-switch na kami. Kasi nga, pundihin. Tapos, mahirap i-repair yung modulo. So, yan, mag-ready na lang kayo if gusto nyo mag-modulo din na side skirt. Medyo hassle siya, pero maganda. Pogi naman. Pogi din, boys, eh, no? Ganito rin yung hybrid, eh, di ba? Umiilaw rin sa hybrid. Ito yung modulo kasi talaga siya. Pero sa iba kasi, parang natutuwa sila sa lights. So, kinakabitan din nila ng modulo. Pero sa hybrid, alam ko wala. Modulo lang talaga. Okay, fake pala yung nakita ko. Yung side skirt na umiilaw. Concept na yun, ha? Okay, so sa likod, boys, makapag naka 1.5 kayo, matik yan naka-disc brake tol, no? No, yung sa CBU na 1.5 drum brake yun. Talaga? So yun Okay. yung dalawang types of na Tayo natin natututunan GE. yan. May CBU tapos may MMC. Para sa magtatanong, boys, Papi, pwede ba i-share yung sikreto ng offset at size tire? So Para sa mga 205, magtatanong. 50, 16 yung potensa na RE004. Tapos yung mags ko is 16/7 plus 42 offset. Tapos sa likod naka 5mm. 5mm na spacer para medyo lumabas ng konti. Okay, fitment check, boys. Ayun, no? Flush na flush, oh. Bang! Hindi sumasayad? Hindi naman. Maganda yung ride ng coilover. And then naka flexi na tain. Pero malambot siya compared sa sa BC, malambot siya. Kaya hindi rin ako makasagad kasi kahit isang tao lang yung umupo sa likod, bumubottom siya. Pero masarap sumakay. Ito yung trunk ito yung hybrid na clear taillights. Tapos ito yung GP1 na chrome na taillight garnish. Tapos ito, nagpalit lang ako ng wiper delete. Sheep knob, oh. Ito parang sheep knob. Tapos, ayun, hindi rin ako nagpalit ng fit na emblem. Yun pa rin, stock. Tapos, ayun, JDM Underground. Tapos, Honda Club of the Philippines, HCP. Muffler, ano muffler natin? Kakimoto na GT Back 06NS. Trunk surprise? Sige. Ay, ito pala. Ito yung Modulo RS na wing. Yan. Papi, kapag nakakita ka na ba ng Jazz na walang wing? Oo, parang supot. Parang kakaiba yung kulang. shape, no? Oo, kulang siya. Okay, silipin natin sa loob. So, ayan. Clean lang. Malinis talaga. Pero papi, ang maganda sa Jazz, sobrang daming features na ito, eh. Diba? Meron tong tawag din, lagayan dyan. May lagayan dyan. Tapos yung upuan, pwede mong mix and match kung paano mo itutupi. Boys. Papi, ito ba, madali talaga matanggal yan? Yung sa akin kasi, madali isang matanggal gano'n lang talaga. nalalaglag, eh. Actually, yung sa akin nga, ito yung madali matanggal sa akin itong cover na to. Yan yung Miracle na crossbar. Din siya, actually ito yung pinagdedebatihan kung Thailand ba talaga siya o JDM. Pero yun nga, if makikita mo yung mga actually natutunan ko to sa isang mod ng JDMU. Shoutout kay Sir Daron. So nagpakita siya sa akin ng mga old photos ng mga Silvia sa Japan na meron talagang nakakabit na crossbar. Tapos naging Thailand siya kasi ginawa siyang titanium. Yung mga titanium kasi yun yung Thai concept eh. Okay. Pero papi, parang tinatrack mo ba itong sasakyan mo? Hindi naman. Wala lang, trip lang. Pogi, eh, no? Tsaka kasi nung bata pa ako, pangarap ko talaga yung crossbar. Parang puging-pugi ako. So naghanap talaga ako ng crossbar na nag-just ako. Eto papi, ang dami ko kasi nakikitang car guy na may ganyan. Ano ba laman nito? Ito kasi kunwari, yung mga gamit ko lang dito, yan, mga hoodie, tapos yan, mga sombrero ko. Para hindi lang trunk siya organizer. Oo, hindi lang siya messy dito sa sa loob ng kotse. Para pag sinilip, at least malinis pa rin siya. So, papi, pasok tayo sa interior. Silipin natin ano meron sa goodies ni Alo. Silipin natin, boys, Ako kasi curious talaga ako, boys, kung ano yung mga pinaglagay. Ewan ko kung tama kasi mga pinaggagawa ko sa Jazz ko, eh. Ayan, so ito, naka SR7 ako na GU100, tapos naka Cusco ako na 4-point na seatbelt. Tapos kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng SR7 sa passenger side kasi yung father ko kasi lagi kong sakay, tapos 70 years old na siya. So hindi ko mai-commit yung 2 chairs kasi mahihirapan siya sumakay. Sa bagay. Tapos ayun, meron ako dito yung mga Honda Access na lights. Like yung cup holder, yung center console, sa center console, tapos footlight. Dito. Yan. Oo nga pala, boys. So, ang stock ng Jazz, gitna lang, di ba?
Ano yung parang gitna? Stock Ito na lang jazz. ang may ilaw? Hindi. Wala din. Kasama to. Ito, may ilaw dito Bakit yung sa sa akin yung gitna meron? Meron din yun sa'yo. Yung Pero yung gitna cup lang. holder, wala. Usually, pag binenta to set like meron sa cup holder, tapos meron din yung center. Sa akin Isang set wala, siya. puta kinahoy yata. Baka kinahoy Mukhang nagkakahoyan pa bago maggaswa pa. Ayun, ito rin yung isa hybrid RS, yung May chrome na vents, Ay, puta, aircon may vents. chrome, ano? Pati ito. Tapos, Okay. ito yung trims naman sa gauge, chrome din siya. Yan. Magkano yung presyo ng mga ganyan, papi? Mura lang yan. Siguro parang nasa 4.5 to 5K yata. Isang Set? set. Oo. Tapos ito, ready na informeter. Kasi walang temp yung jazz yung stock na gauge ng jazz. So para makita mo kung mag-overheat ka, naglagay ako ng ready na informeter. OBD lang to. Steering wheel na personal. Tapos Gen 1 na works bell na paddle shifter Neo. Tapos HKB na na hub. Actually na nakuha ko kasi tong car na to, nakakabit na yan eh. Ito. Ito wala pa. Normal. Normal. May nakita ako last vlog na review ko, color blue yung kanya. Kasi napapalitan like ito, nagpalit ako ng Ay puta, oo nga no. Kasi yun nga, yung hybrid is color blue lights siya. Saan mo pinagawa yan? Sa 14km garage. Gumagawa sila ng Gumagawa sila doon na. Dito sa likod boys, si Papi parang ginawang no? EG hatch. Pero nakakatuwa sa Jazz Boys, ito na-flip tong ganyan. Tapos yung mismong upuan, na-flip din. Flip din. Tapos may secret compartment dito. Oo, pwede ka maglagay ng dyan, secret. Secret na, stash. secret stash. Okay, so sa dyan sa likod, wala na mga kinaganda. Wala naman. Normal, feature lang talaga yung natutupi, no? Tsaka maluwag kasi. Mas maluwag siya tignan, kaya binababa ko din. And wala naman ako laging sinasakay. Papi, may tint ba ang Jazz mo? Green tint lang na X-Field. Na clear. Green tint? Yung Green clear na green shade. Papi, punta tayo sa engine bay. Sige. Buksan natin engine bay Ay, mo. wait lang. Nakasarado. Nakakatuwa boys, ang dami kong natutunan agad sa Jazz. Actually, ayoko matuto tol kasi mangyayari niyan, ayoko na hindi pantay. Ayoko halo-halo. Pero dito na, no? Ito mga bolt-on lang naman din yung mga inad ko sa engine bay. So, ayan, bolt-on na Cusco na strut bar, tapos Cusco na rad cap, Cusco na battery tie down, top fuel na air intake na bolt-on din. So, yun lang naman yung ko dyan, add-ons. Tapos yun lang, linis-linis lang ng engine bay. Kadalasan, top fuel ang nilalagay talaga sa Jazz, Papi. Oo, parang kasi, maganda rin talaga yung hatak. Kasi may natry na ako na ibang intake before. Tapos hindi ko masyadong gusto. Mushroom yun na Japan din, galing Japan auction. Pero may tunog no? May tunog, may Pero may ganun talaga no? Inalis ko kasi yung ganito kasi gusto ko all stock lang. Inalis ko kasi ba't ang lakas? Ngayon binalik ko sa stock filter. Ngayon, apak ako ng apak, wala nang wala na. Maririnig mo sabi yun ko. Pero okay lang. At least functional pa rin yung sa ating sasakyan. So dito sa engine bay, Papi, filter, kung nagpalit ka filter, di ba? Nag-retune ka ba or anything? Di na. Wala, bolt-on talaga? Bolt-on lang. Di ako nagpaano. Kasi sabi nila kapag ka nagpaano ka, yung parang nagpa-remap yung divine yung term nila. Pag nagpa-remap ka, hindi na babalik sa stock yung tono. Kaya parang ayoko. Tsaka parang takot ako. Baka maging sirain, gano'n. O baka mali yung perception ko. Comment down below, boys, kung tama ba yung nasa utak ni Alo. Oo, baka mali ako. Pero ang nakakatuwa sa Jazz Boys, zero tirek, Papi? Zero, wala. Never ako tirek? tinirik. Share ko lang sa'yo, Tol. Nagpalit ako kasi ako nagpa-PMS, hardcore PMS. Ngayon, tinamaan yung pressure switch. Ano nangyari? Nasira na yung ganun mo, hindi pa? Hindi pa. Magbiblink lang naman yung D. Pero lang siya, somewhere dito sa Trani Para siyang blinking D. Ganon? Saan ba yun? Ito! Ayun yung nasa ilalim. Yan. Ayun. Tinamaan yung sa akin. Pero wala naman nangyari. Nakakainis lang sa mata. Baka kasi matamaan mo yan, puta masira. Ako naman, ang advice sa akin ng isang mekaniko ko, si Sir Romel, wag ka daw magpapa-engine wash ng Jazz kasi naiipon yung tubig sa likod dito sa back na part. Kasi medyo pababa siya. So yung mga ignition coil nasisira. Oo, yun. So yun. Kaya ako, lang talaga, parang punas-punas, gano'n, degreaser. Ang tawag doon, all-purpose cleaner lang. All-purpose cleaner, gano'n lang. Papi, sa mga gusto kumuha ng Jazz, ano ma-advise mo? Hanap kayo ng maayos na unit talaga kasi lalo ngayon puro ulan, puro baha.
So madami talagang magbebenta. So double check nyo lang. Usually isang way din na helpful para malaman nyo kung baha yung unit is yung chassis number ng Jazz nasa ilalim ng carpet. So may yun, parang na-flip yung carpet, yung side na yun. Pag nagkakalawang yung ilalim na yun, parang I suggest huwag nyo na kunin, hanap na lang kayo ng ibang Pwede ba natin masilip, Papi? Yung yung sa chassis? Oo, yung sinasabi mo. Alam ko, teka lang Puta hanapin natin. Yung sa'yo ata yung Ay, alam ko nandito yun eh. Na-check mo na yung sa'yo, hindi pa? Oo, na-check ko bago binili. Okay. Dito, alam ko para makita ng viewers natin talaga. Dito yata yun eh, kung tama sa likod? Oo, dito sa likod. Papi, ba't ganun yung door mo? Ang laki ng bukas. Yung sa'yo ba, maliit? Oo, maliit na sa akin. siya here eh. Nakalimutan ko lang kung saan yung specific niya. Basta meron siyang nafi-flip dito. Tanggal carpet. Tapos, iaangat mo lang to. May nafi-flip dito. Pag angat mo sa kanya, nandun niya yung numbers. Okay. Tapos malalaman mo na yun pagka nagkalawang yun. Hanggang ganito pala yun? Try mo nga. Papi, alam mo ba anong red yung tawag sa ganito? Ewan ko, pero alam ko, hindi ko alam. Ay, hindi, alam ko na pala, Rally Red. Rally Red. Sa papel pala, Rally Red. So ito yung Milano Red, boys. Ito yung Rally Red. Rally Red siya mas sa papel. Red pala to, no? Pero mas gusto ko yung Ferrari Red eh, yung 888. Papi, matanong ko, bakit hindi ka naka-chin? Wala, saya rin talaga. Yun din yung sa MMC, sa Jazz. Kaya hindi rin ako makapag-drop ng sobra kasi sa ganitong height, sobrang sayad na siya. Sobrang, lalo na to. Chin, eh, no? Itong side na to ng bumper ng Jazz, pati ito. So, yun na lang din. 7-7 kayo pagka nag-lowered kayo ng Jazz. Pero ang the best, Papi, 16s talaga, no? Oo, for Jazz, 16. For Jazz. 16 na by 7. Parang manipis kasi tignan yung by 6.5. Tapos para malaro mo yung offset, mag 42 kayo. Yun yung pinaka the best na specs ng mags for... Kaya pala sa akin, 35. Pucha, sayad. Nagra-rub ka. Nagra-rub. Ano yung the best offset para dito? Dito talaga 42. 42. For Pero di Jazz. ba nag-plus minus ka? Oo, parang nag-minus 6 ako eh. Kasi din nga yung dalawang 3mm na offset. Ay na 3mm na spacer. Para sa endless. Para sa'yo, kunwari OnlyFans, ano yung the best concept para sa'yo, para sa Jazz mo? Para sa akin. OnlyFans, kunwari. Ang trip ko ngayon yung Mugen na yung Mugen na Jazz na GE. Yung may ganon, yung may umbok dito? Mm. Hindi ko trip kasi, Di parang trip, namaga no? eh. Ako naman, lang para walang kapareho. Kasi may nagbubuo na ng mga ibang concept eh. Konti lang rin nakaganon. Konti lang. Alam ko meron yata 1 or 2 sila na naka-Mugen. Madalas kulay puti, no? Oo, buti. Mga JDMU din. Mga JDMU, mga Wild Boys din. Ay, ma-advise mo ba na kumuha sila ng Jazz ngayong taon? Kahit malakas agas yan? Ako, kung trip nyo talaga yung maliit na kotse, masasuggest ko pa rin yung Jazz kasi una nga, maliit siya, pero ang luwag niya sa loob, sobrang spacious niya. So kahit na maliit siya, madami ka pa rin masasakay. Tapos, sobrang ganda rin. Para sa akin, sobrang trip ko yung windshield ng Jazz. Ang laki. Okay. Tsaka yung bintana talaga, boys, malalaki. Tsaka ang laki, oh. Ito talaga. Sobrang laking tulong nito. Wala kang blind spot. Quarter panel. Yan. Okay. Papi, para sa'yo, kunwari, worst and best thing para sa sasakyan mo na to? Worst thing yung talaga, side skirt. Yan talaga. Like even the paint, sobrang yan yung pinaka ko dyan. Tapos... Hinanait? Hinanait ko yan. Tapos yung pinaka gusto ko sa kotse is yung gusto ko siya. Gusto ko talaga yung Jazz. Pangarap ko yung Jazz. Kaya parang yung pinaka favorite ko sa kanya is yung Jazz itself. Okay. Papi, curious lang. Di ba naka-EK ka dati? Sok o dok? Sok yun, D16. Sok D16. Tapos naka PO8 na ulo. Puta, madin din. Yun yung pre-project ko na from scratch talaga. Ang hindi na lang namin pinalitan dun is yung tranny. Kasi yung tranny, sabi nung mekaniko ko, si Tatay Chris sa may Erod. Yung kung madadan kayo ng Erod, bandang welcome yung puro EK siya yun. Dulo? Oo. Tabi ni Shell. Tatay Chris, shout out. Si Boss Chris. Yun ang nagbabaalaga ng auto ko, kahit ito siya. Tranny. Kasi sabi ni Tatay, titigas daw eh. Kaya wag na daw palitan. Hirap daw i-drive. Minsan ba namimiss mo bumalik sa EK World? Ito fun fact, nag-PM ako. Oo pala, no? Nag-PM ako. Share mo. Nag-PM ako one time kasi nakita ko naka-post Rich Potato. Binibenta yung yung SIR tapos sinaswap sa GE. Sinaswap ko dati sa yung Honda Jazz. No? Wala pa ako Jazz, no? Wala pa Jazz. Kasi maharap ko rin Jazz eh. Nag-PM ako. Inistab ako. Sabi niya. Grabe inistab. Nag-reply siya sa akin. Sabi niya, bro, wait lang driving lang ako. Di lang ako binalikan. Parang last year yata pa yun. Kasi pa yun eh, wala pa yung CE, wala pa yung Endless din noon. Nung time na yun na nag-PM ako. Kung gusto ko bumalik ng EK, gusto ko pa rin naman.
May times na gusto ko SIR. Kunwari lang, tol, no? Kunwari lang. Kunwari lang, isa-swap sa ito, papayag ka ba? Tingin ko, oo eh. Tingin ko eh. Tama na. Dalawa naman jazz ko ngayon. Oh, para blue and red yung ano. Dalawang jazz, dalawang SIR, dalawang Corolla. Tama na. Okay, Papi, shoutouts. Sino gusto mo ibatiin? Shoutout ko yung mga tropa ko. Si Willard, yung may-ari ng FD na white. Si JP. Si Kuya LA. Thank you sa mga budol na pyesa. All About JDM sa Facebook. Tapos Kuya Aaron, si Boss Rolex, si Dale, si Jaymond, mekaniko ko, si Jaymond at saka si Tatay Chris, ayun. Si Kuya Noel from AutoServe. Tapos, ayun, yung fiancé ko. Thank you kasi hindi mo ako pinagbabawalan bumili ng pyesa. Oh, the best, Asher no? Grace, hello. Ayun. Papi, last question pala to end our video. Yung panoramic roof ko, para saan bang concept yan? Yung panoramic wala naman, parang add-on lang din talaga siya eh. So, any naman pwede mong lagyan. Kasi hindi ko masagot yung tanong, hindi naman ako nagpapagawa ng roof. Magkano ba abutin pag magpapanoramic roof kagaya ng sa akin? 80 to 100 kasi alam ko yung bubong pa lang nasa 50 na yata 50, eh. no? Tapos yung labor, tapos yung pintura. So mga ganun, more or less 100 siguro. Tapos plus 20k sa mga komplikasyon. Oo, kasi yun nga, parang expect na lang din na may tutulo. Ganun. Oo, no? Tutulo siya. Pambili ng mga no more nails tsaka silat, no? 20k. No mahal. more nails. No more nails. Okay, Papi, salamat. Thank At you. pinakita mo yung sasakyan mo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin na to, boys. Maghanap pa tayo ng mga iba-iba pang mga concept ng jazz para ma-share ko lahat sa inyo. Comment down below ano mga gusto nyo makita mga sasakyan. Tawang-sawa na kayo sa EK at sa jazz. Dalawa na yung ganito yun natin. So, kita kayo sa mga susunod na video, boys. Let's go!